based on our information, palapit na tayo ng palapit dun sa most important issuance of warrant of arrest. Can you elaborate further dito? No? Kasi mga ilang beses niya rin binanggit, no? Ang prediction nyo is second quarter maglalabas ng arrest warrant ng ICC. Can you talk about how credible that information is that you got? Di sinabi natin noon, di ba, na late second quarter lalabas yung warrant. Remember, ano lang ito, I'm getting the information from persons who are privy to the investigation. While it is true that the ICC is engaging with me as part of the first who filed the communication with the ICC. Pero yung mga updates sa progression na investigation, bawal yan na makuha, na sabihin nila sa akin directly. So I'm getting it elsewhere. At ito naman, sabi ko nga, simula nung pag-update sa amin ng yun nga, preliminary examination, investigation, pati yung pagbasura nung apila ng gobyerno at that time, tapos yung itong pagpasok sa Pilipinas, lahat yon ina-update ko And so far, I may be off by a month or two, but generally, ando doon sa ballpark, doon sa window. Ang nakaalap ko nung early part of the year is lalabas ng late second quarter of the year yung warrant. Now, sabihin mo nang mag-spill over pa ng, pag sinabi kasi late second quarter, late May, June yan, no? Assume mo na mag-spill over ng July. Basta't mga ganun ang tansya, no? Ang estimate. Kasi ultimately, the prosecutor will file the application for warrant sa pre-trial chamber. Then, yung pre-trial chamber na ang magde-decide at mag-i-issue ng warrant na yon. Historically, tinitignan yung mga track record ng mga pre-trial chambers. Pagka nag-file ng application for warrant, kung gaano katagal lumalabas yung warrant, between 30 to 60 days from the application of the warrant. Kaya, yun lang yun. We will just extrapolate from there. Okay. Kumbaga hindi siya yung tipong hinugot lang sa hangin. Hindi pong chismis. Merong malalim na batayan. Okay. Eto, kanina po inanunsyo galing sa Department of Justice na naghahanda raw sila legal briefer na ibibigay kay Pangulong Bongbong Marcos doon sa mga scenarios kung sakaling maglabas ng arrest warrant ng ICC. Anong basa niyo rito? Mukha bang may pagbabago dun sa tono ng Marcos administration regarding their existing position not to cooperate with the ICC? Okay, ako I'm trying to be more objective dito sa pagbasa ko ng mga statements nila. Kung maalala natin, late last year, sinabi mismo ni President Marcos na siya mismo in his own words, they're studying the option of re-entering the Rome Statute or the ICC. That was late last year. Then mga early this year, nagsabi naman si Secretary Boying Rimulya na pinag-aaralan yung posibilidad na mag-engage or papasukin yung ICC. So may mga ganong statements. Then yung mga hard non-cooperation positions. Yung pagtitignan natin yung mga position na yon, totoo naman. Sasabihin ni President Marcos, no, we will not cooperate. We're no longer members. We will not recognize their jurisdiction. Totoo yon in the context na sa termino niya. No? Again, sinasabi natin, at sabi rin ng Korte Suprema, November 2011 up to March 2019, covered pa rin ang jurisdiction ng ICC. No? So, in other words, sa termino ni President Marcos, talagang wala ng jurisdiction yung ICC. And whenever he says that, he's being truthful. Okay.
Totoo rin na yung pagka nagkaroon ng warrant, since hindi na tayo member ng ICC, hindi mako-compel yung ating local police force to enforce the ICC warrant. However, ang hindi nakikita rito, yun ang pagpadaan ng ICC ng warrant through the Interpol, no? So, yun yung kuwan na yun, tapos pag pinadaan yun at pinaasa sa Pilipinas, meron ng bagong dimension which is yung international agreement natin with Interpol, which we are bound to comply, no? Kaya yung statement ngayon, pag tinignan mo yung statements nila since last year, pag kinumbine mo, ito na ngayon yun, no? But still, we are very happy na nailabas nila yung ganitong position na medyo mas mas neutral at the very least. Tapos pag-aaralan na yung iba't ibang mga options. So we're very happy with that development. But as like I always say, President Marcos sa ating tansya at di natin siya pinapangunahan, ang basa natin, he will say what he needs to say, but in the end, he will do what he needs to do. Yun po yun. Okay. Hindi rin po kaya dinadanggal din ito ng Marcos administration in response dun sa patuloy na pagbakbak sa kanya itong si Rodrigo Duterte at 10 ng kanyang mga taga-suporta. 'Di ba? Recently, pinagmumura naman siya, 'di ba? Katakot-takot yung banat sa kanya dito sa Dumaguete rally. For sure may factor yan. Kasi kung magkaalyado pa rin sila up to now, medyo mabigat na personal decision yon. But still, the pressure will be there. No? Kahit kaalyado sila ngayon, if the pressure will mount and the calls will mount for accountability and justice, pa rin, on the spot pa rin si President Marcos. But itong open war nila at yung attempts ni Duterte to oust President Marcos certainly didn't help his case, no? Or it hastened yung decision-making process ni President Marcos as regards the ICC case. Kung nagustuhan niyo po itong video na ito, paki-like at share na lang po para mas marami pang makakita at makapanood. Kung gusto niyo po makibalita, follow niyo na rin po ako sa aking mga social media accounts na nakasulat po sa screen. Pwede rin po kayo magpadala ng super thanks, super like, super chat at super sticker sa YouTube, saka Facebook stars po. Alam niyo po, malayo po mararating ito para makagawa pa po kami ng mas maraming video na makatutulong po sa pagpapakalat ng tamang impormasyon para sa bawat Pilipino. Kada like, subscribe, follow at share ay pagsuporta po sa tunay na independent journalism sa bansa. Maraming salamat po.